Isolated pa rin ang nasa 1,000 pamilya sa San Marcelino, Zambales matapos masira ang kanilang tulay dahil sa mga pag-ulan nitong mga nakaraang linggo. Ilang bahay po ang natabunan ng lahar noong manalasang habagat. Saksi, si Von Aquino. Nalubog na sa makapal na lahar ang mga bahay na ito sa Santa Fe North sa San Marcelino, Zambales. 2 sa mga bahay, bubong na lang ang kita. Bukod kasi sa pag-apaw ng ilog, bunsod ng 3 linggong pag-ulan, pinasok din ang barangay ng tubig at lahar galing sa Mount Pinatubo matapos masira ang dike. Yung pagtabon doon sa bahay nila, gradual. Hindi naman yung abrupt. Gradual habang malalakas, tapon ng tapon yung lahat. Ganun yung... Oo, kaya nakakalikas naman yung mga lahat. 10 bahay ang tuluyang nasira at 22 ang partially damaged. Karamihan, nasa mabababang lugar. Nasira rin ang tulay roon sa kasagsagan ng matinding pag-ulan noong August 9, kaya isolated ang 1,000 pamilya kabilang ang mga katutubo. Muli silang hinatira ng lokal na pamahalaan ng pang-3 araw na pagkain. Kung magpatuloy ang pagganda ng panahon sa susunod na 2 o 3 araw, plano ng LGU na bumuo ng wooden footbridge para sa mga tao at temporary steel bridge na itatayo ng DPWH para sa mga tricycle. Siyempre, yung pinaka-permanent dyan, nagawa tayo ng tulay. Itataas na lang ngayon para magkaroon pa rin ng access doon sa old Santa Fe to the new Santa Fe. Sa tala ng LGU, mahigit 10 milyong piso ang halaga ng mga napinsalang bahay sa buong bayan. Aabot sa 2.5 million pesos naman ang pinsala sa agrikultura. Sa Kalumpit, Bulacan, tanaw mula sa himpapawid ang 2 kulay ng tubig sa barangay May Sulaw. Itim na ang baha sa isang bahagi ng barangay dahil sa tagal nitong humupa. Kulay tsokolate naman ang tubig sa isang bahagi dahil sa pag-apaw ng ilog. Sa mga pagbahang mga nakalipas, ito yung grabe talagang halos kulang 1 taon na kami nakalublob sa baha. May trauma yung mga tao rito? Trauma po. May mga plano naman daw na engineering intervention tulad ng panibagong dike at pagpapataas sa mga riprap para hindi umapaw ang Pampanga River. Kung matuloy man, may isa lang daw silang kahilingan. Gawin na siguro yun talagang dapat, yung hindi na yung sinasabing substandard. Ilagay na nila sa standard talaga. Kasi kawawa naman kaming lalo tigit yung mga walang itaas na kung saan nakikitira-tira na lang sa mga kamag-anak. Pinaliligiran ng baha pati evacuation center kaya kailangang magbangka para marating ito. Isa sa mga naroon, si Nanay Milagros. Hirap na siya makakita at makarinig matapos maaksidente, bunsod daw ng hindi mawala-walang baha sa kanilang lugar. Sa po ito, nahulog po ako sa hagdan. Tumama ang ulo ko sa kaya naapektuhan po yung mata ko at saka ulo. Tapos, tumangapa ako. Ayon sa Bulacan DRRMO, 11 munisipalidad sa probinsya ang lubog pa rin sa baha. 8,000 evacuees pa rin ang nasa 87 evacuation centers. 12 barangay sa Hagonoy ang lubog pa rin sa baha. 2 hanggang 4 na talampakan ang taas ng tubig ayon sa Hagonoy MDRRMO. Dala na rin daw ito ng backflooding o yung pag-agos ng tubig mula sa Nueva Ecija at Pampanga kasama ng high tide. Ako si Von Aquino, ang inyong saksi.